Narito po at pinagkakaloob namin sa inyo ang kapatid na Eddie. Kapatid na Eddie, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po mga kababayan, anumang oras ngayon sa inyong lugar. Salamat sa Panginoon at meron tayong muling pagkakataon na kahit na hindi po tayo nakikita-kita ng personal, ay sa pamamagitan ng video conferencing, nakakapagpalitan po tayo ng ating mga kaisipan sa layunin nating tumuklas ng kabutihan ng salita ng Diyos. Ito po ay siyang kalooban ng Diyos ng una pa na ang mga tao ay matuto ng kanyang salita. Kaya ang Panginoong Hesus ay isinugo sa ating panahon para yung salita ng Diyos at yung kanyang kalooban ay makarating sa atin. Basahin po natin ang Hebreo 1:1 hanggang 2, kapatid na Daniel. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magmulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang mga panahon. Ang Diyos ang wika ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Nagsalita naman siya sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya makikita ninyo sa Biblia, ang pakikipag-ugnay ng Diyos sa tao ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng anghel. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kumbaga gumagamit po ang Diyos ng mga kasangkapan para ang kanyang salita na siyang kinaroroonan ng kanyang kalooban ay makarating sa atin. Sapagkat alam nyo mga kababayan, sa ating panahon, nakakatakot po yung ulat na aming nakita sa pag-aaral ng mga dalubhasa. Sa mundo po ngayon, halos kalahati ng tao sa mundo, merong 40% halos ang hindi na naniniwalang may Diyos. Ang tawag po ay mga ateista, mga agnostics. Yung agnostics, yun ay kasama na rin dun sa nagdududa na may Diyos. Gaya nga nung mga, sa Japan po ang karamihan, mahigit na kalahati ng Hapones hindi naniniwala sa Diyos. Ang mga Ruso, mahigit po sa kalahati hindi naniniwala sa Diyos. Nakakabahala ito dahil kung tayo ay naniniwala sa Diyos, mamatay tayo, baka ang susunod na henerasyon ng ating mga maiiwang mga anak ay hindi na naniniwala sa Diyos. Mapakasaklap. Kaya ang Diyos mula sa pasimula, nagsasalita. Nagsalita siya kay Adan, nagsalita siya kay Cain, nagsalita siya kay Abel, nagsalita siya kay Abraham. Sa pamamagitan ng anghel, kinausap niya si Abraham. Nagsalita siya sa panahon ng mga patriarka. Sa panahon ni Moises, nagsalita rin siya sa bundok ng Sinai at yan ay natala sa kasaysayan. Alam naman ng lahat na talagang mayroong Moises, mayroong Israelita na inalis niya sa Ehipto, na inaalipin ng mga Ehipsyo. At nagsalita siya sa maraming paraan para ang tao wag mawalan ng tiwalang may Diyos. Kaya lang ang salita ng Diyos hindi nila naiintindihan. O kaya sinasabi na kung bakit ganon, mayroong mga napapahamak, mayroong mga dinadatnan ng mga iba't ibang kalamidad.
Ang ibig daw sabihin nun, walang Diyos. Alam nyo, yun nga ang nagpapatunay na may Diyos eh. Kasi nung salitain niya ang kanyang salita, meron siyang mga babala sa tao na pag ang tao'y napakasama na ng ginagawa, magpapasapit siya ng mga kalamidad. Magpapasapit siya ng mga sakit para maintindihan ng tao na makapangyarihan siya sa lahat. Para ang tao'y sumunod sa kanya, sa kanyang ikabubuti ng ating sarili. Tinan po ninyo ang salitang ito. Salita ito ng Diyos sa mga Israelita. 28:15 ng Deuteronomio. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayok. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. Ibubugso ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang kalituhan at ang saway sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay malipol na madali dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa na sa gayoy pinabayaan mo ako. Ikakapit sa iyo ng Panginoon ang salot hanggang sa maubos ka sa lupa na iyong pinapasok upang ariin. Sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo at ng lagnat at ng pamamaga at ng nag-aapoy na init at ng tabak at ng salot ng hangin at ng sakit sa pagani. At kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. At ang iyong langit na nasa itaas ng iyong ulo ay magiging tanso at ang lupa na nasa ilalim mo ay magiging bakal. Ang ipauulan ng Panginoon sa iyong lupa ay abo at alabok. Mula sa langit ay bababa sa iyo hanggang sa ikaw ay magiba. Pasasaktan ka ng Panginoon sa harap ng iyong mga kaaway. Ikaw ay lalabas sa 100 laban sa kanila at tataka sa 700 sa harap nila. At ikaw ay papagpaparuot parituhin sa lahat ng mga kaharian sa lupa. At ang iyong bangkay ay magiging pagkain sa lahat ng mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa lupa at walang taong bubugaw sa kanila. Sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Ehipto at ng mga grano at ng kati at ng galis na hindi mapagagaling. Sasaktan ka ng Panginoon ng pagkaulol at ng pagkabulag at ng pagkagulat ng puso. At ikaw ay mag-aapuhap sa katanghaliang tapat na gaya ng bulag na nag-aapuhap sa kadiliman. At hindi ka giginhawa sa iyong mga lakad. At ikaw ay mapipighati at sasamsaman kailanman at walang taong magliligtas sa iyo. Kita nyo mga kababayan ang salitang ito ng Diyos sa mga Israelita nung araw. Walang taong magliligtas sa iyo pagka dumarating itong mga salot na ito na bilang sumpa ng Diyos dahil sa kasamaan ng tao. Ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Nang sabihing walang taong makapagliligtas sa iyo, ipinakikita ng Diyos ang kanyang superiority sa tao. Na kahit na paniwala mo may makakapagligtas sa iyo, pag dumating na ito, hindi ka mailigtas ng tao, mangyayaring maniwala kang may Diyos na makapangyarihan. Kanino gagawin ito ng Diyos? Sa mga taong ayaw kumilala sa Kanya. Sa mga taong ayaw sumunod sa Kanyang utos. Kaya kung maiisip po natin mga kababayan, yung pagdating ng mga kapahamakan sa tao,
paraan ng Diyos yun para ipakitang siya ang makapangyarihang dapat masunod. Dapat tayong magpasakop sa Kanya. Kasi ang ginagawa ng tao ngayon sa ating panahon, parang resistance parang paglaban sa Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Ang tao pumapatay, mamamatay tao. Sabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina. Ang maraming kabataan ngayon, walang galang sa magulang. Sabi ng Diyos, huwag kang mangangalunya. Marami ngayon mag-asawa, hindi tapat sa isa't isa. Ang sabi ng Diyos, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mandadaya. Mga tao'y mandaraya. Kung magpapatuloy na tayo'y relax lang sa paggawa ng masama, hindi kikilos ang Diyos, yung mga tao naniniwala sa Diyos, hindi na rin maniniwala, mahahawa na dun sa kasamaan. Wala nang matitirang mabuti. Kaya ang pagkilos ng Diyos, kuminsan pati nga yung bagyo, galing sa Diyos yan Yung sinasabi ni Jeremias, magpapabugso ng bagyo ang Diyos at maraming mamamatay. Totoo naman At pakinggan nyo sa 25:32 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Yung nangyari sa Leyte, sa Bisaya, hindi pa yan Kasi darating pa yung bagyo na yan na ang kanilang bangkay hindi na madadampot o ililibing man. Sa dami ng mapapahamak, wala nang maglilibing. Magiging dumi na lang sila sa ibabaw ng lupa. Ngayon, bakit ko po binabasa ito? Para takutin kayo, mga kapatid? Hindi po. Para ipagpauna sa inyo yung sinasabi ng Diyos na pagka tayo nagpakalugmok-lugmok na sa kasamaan, pagdating ng bagyo, ng galit ng Diyos, mahihirapan tayong makatakas. Gaya na nangyari doon sa Leyte at sa ibang parte ng Bisaya. Wala, kahit mayaman, kahit na may tungkulin, pag dumating yung galit ng Diyos, walang taong magliligtas sa'yo para ipakilala sa atin ng Diyos na makapangyarihan siya sa lahat, na dapat siyang masunod. Dahil hindi natin siya sinusunod, kaya dumadating ang bagay na ito, nagagalit ang Diyos sa tao. Kasi nawiwili na tayo sa kasamaan. Ikaw man, may anak ka, alam mo namang yung anak mo ay gumagawa ng mali. Pagka mahal mo yung anak mo, pinagmamalasakit mo, papaluin mo para wag magpatuloy sa mali. Ganun po ang trato nating mga magulang sa anak. Sinasaway natin ang ating mga anak pagka mali na ang ginagawa. Ang paraan ng Diyos para sawayin tayo, kung minsan, inuutusan niya yung hangin, inuutusan niya yung tubig, nagpapalindol siya para maalaala mo, kaya lumilindol Nakita nyo? Basahin natin ang Job 9:5. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Kita nyo? Napayayanig ng Diyos ang mundo, ang lupa, dahil sa kanyang galit. Nagagalit ang Diyos sa kasama ang ginagawa ng tao. Makatwiran lang naman na magalit ang Diyos Kasi kung sasang-ayon siya sa kasamaan ng ginagawa ng tao, hindi niya ipaparamdam na meron siyang kapangyarihan, lahat na tayo, mamimihasa na tayong gumawa ng masama. Maiimpyerno na lahat ng tao. Kaya para maiparamdam ng Diyos na siya ay nagagalit at hindi siya kumporme sa ginagawa at sa nagaganap ngayon, nagpaparamdam siya sa magitan ng lindol, bagyo, mga salot, mga sakit. Dalaga namang may Diyos.
Ang Diyos nga ang pruweba ngang may Diyos, di nga tayo makalaban sa Kanya. Hindi nga natin siya pwedeng hindi pansinin eh. Pag umuuga na ang lupa kahit presidente, takot na eh. Ha? Kahit yung pinakamatapang na tao, pagka umuuga na at naglilindol na, yan ang ibig kong sabihin. Yun po ang layo namin, mga kababayan. Maipaunawa sa inyo na ang Diyos ay totoo, meron Diyos. At kung meron man dumadating na kasamahan sa buhay ng tao, hindi natin dapat isisi sa Diyos. Ang dapat nating sisihin, yung katigasan ng ating mga ulo. Hindi tayo sumusunod sa Diyos. Meron na nga siyang sinabing salita na pagka hindi ka susunod sa akin, eto ang dadating sa'yo. Pero pag sumunod ka naman sa akin, sabi niya, eto naman ang sabi niya. Basahin natin ang Deuteronomio 28:1. At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa. Yung kabaligtaran ng mga sumpa, yun naman ang darating pag susunod ka. Magiging mapalad ka sa bayan. Magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan. Pati yung magiging anak mo. No? Tingnan ninyo ngayon, bakit merong mga bata, pagkapanganak pa lang, may mga autistic, may mga batang maraming mga diferensya. Isisisi mo ba sa Diyos yun? Ikaw may kasalanan Bata ang pagkapanganak, may hepatitis na. Paano? Kaya hindi ka nagkaroon ka ng hepatitis, nagkaroon ka ng AIDS. Hindi ka tapat sa asawa mo. Kung kani-kanino kang babae sumisiping, o kung kani-kanino ka naman lalaki nagpapasiping, nagkaroon ka ngayon ng AIDS. Ang Diyos ba may kasalanan nun? Bawal nga ng Diyos yun. Ang sabi ng Diyos, huwag kang mangangalon niya. Huwag kang magtataksil sa iyong asawa. Nagkaroon ka ng AIDS dahil sa kalikutan mo. Tapos ang Diyos ba ngayon ang may kasalanan nun? Yan ang hindi naiintindihan ng marami. Kung meron mang nagiging mga sakit ngayon ng mga bata, bagong panganak, butas ang puso, ang bagong panganak, yung bata meron ng disability, ang Diyos ba may kasalanan? Paano nung ipinagbubuntis mo yung bata, pinipilit mong ilaglag? Kaya nung lumabas, walang tenga. Umiinom ng pampalaglag. Ba't naman pinalalaglag? Kasi, nakipag-ano siya sa ibang lalaki, natatakot siyang mahalata, pinalalaglag, hindi nalaglag. Pati doktor katulong Pag hindi nalaglag, ipaparas pa naman. Ang gagawin yung bata, buo na, buhay na yung bata. Pagluluray-lurayin sa pamamagitan ng raspa. Mga nag-a-abortion. Kayo man ang Panginoon Diyos, di ba kayo magagalit na yung batang walang kamalay-malay papaluin mo, sisirain mo. Maraming ganyan ngayon mga kababayan. Masisisi nyo ba ngayon ng Diyos? Magpaalala siya sa mga nalalabing tao pa. May kapangyarihan siya para magpasapit ng kung ano-anong kapahamakan sa mga tao para makilala natin siya ay makapangyarihan sa lahat. Sana nauunawaan nyo, ibig kong sabihin mga kapatid, nakakalungkot po kasi nakikita ko dito sa abroad kung gaano ang tao ngayon ay parang hayop na. Wala nang pagmamahal sa kapwa. Mayroong kapwang may daladalang nagwi-withdraw lang ng doon sa ATM machine. Yung matanda. Pagka-withdraw ng pera ng matanda ay tinutukan sa ulo, pinasabog yung ulo, kinuha yung pera. Bakit kaya hindi na lang kinuha yung pera ako? Ba't pinasabog pa ulo ng matanda? Wala namang magagawa na yung matanda Matanda na nga kung kumilos nga parang parang puro rayuman pwede mo namang agawin na lang yung pera kung kailangan mo pera, tumakas ka na.
Pero para pasabugin mo pa ulo ng matanda, sobrang kalupitan na yon. Yan ngayon ang dahil kung bakit tayo nakakakita sa mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo ng mga kalamidad. Mga paalala ng Diyos yan, mga kapatid. Sana nauunawaan natin. Meron pa pong panahon, hindi pa huli ang lahat. Meron pang panahon para mag-umpisa tayong kumilala sa Diyos at makaranas naman tayo ng pagmamahal ng Panginoon kung tayo susunod sa Kanya. Ang Diyos ay mapagmahal sa Kanyang mga anak. Pero siya po ay nagpaparusa sa matitinding kasamaan ng tao. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli. At agad na natin pong ibigay ating mga panauhin sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Nandoon si kapatid na Edgar Pangilinan. Go ahead, Abu Dhabi, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel at kapatid na Eli. At narito po ang magtatanong si kapatid na Joseph Vergara, isa po siyang Katoliko. Magandang hapon po, Brother Eli. Tatanong ko po sinasabi po ng kasulatan, huwag po tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nagkakasala po ba ako kung ang Diyos Ama lamang ang tinuturing ko, ang sinasamba ko at tinuturing kong Diyos at hindi si Jesus po? Oo, nagkakasala ka nun. Hindi mo naiintindihan yung sinasabi mo at hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo. Sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ang ibig bang sabihin nun, pagka sinamba mo si Kristo, meron ka ng ibang Diyos sa harap ng Diyos? Mali yun. Bakit? Kung mga anghel nga, pinapasamba ng Diyos kay Kristo, ikaw pa, tao ka lang naman. Basahin natin ang Hebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Lahat ng anghel, pati si Miguel Arcangel, pinasasamba kay Kristo. Ikaw naman, tao ka lang, ayaw mo sumamba. Dahil ang dahilan mo, sabi ng Diyos, siya lang ang magiging Diyos mo. Pag sinamba mo si Kristo, siya nga ang Diyos mo lumalabas. Bakit? Si Kristo galing sa Kanya. Galing sa Kanya yun. Bahagi ng Kanyang, ng pagka-Diyos niya yun. Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang bugtong na anak, galing sa sinapupunan ng Ama yon. Bahagi ng Ama yon. Kaya kung kumikilala ka sa pagka-Diyos ng Ama, dapat kilalanin mo yung nanggaling sa sinapupunan niya. Kung mahal mo yung nanganak, dapat mahal mo pati anak. Basahin natin. Sa isang talata, ganito ang sinasabi sa banal na kasulatan. 5:1 ng unang Juan. Ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos, at ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Kung mahal mo ang Diyos Ama, siya nanganak kay Kristo iibigin mo rin yung ipinanganak niya. O basahin natin uli ang 1:5 ng Hebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Bakit siya pinanganak ng Ama? Kasi galing siya sa loob ng Ama. Bahagi siya ng Ama, nasa sinapupunan siya ng Ama, ipinanganak siya, binigyan siya ng sarili niyang kalagayan. Pero nananatiling, siya'y bahagi ng Ama. Kaya halimbawa, yung Espiritu Santo ng Diyos, isinugo niya. Tinanggap mo yon, sinamba mo. Yung Ama pa rin ang sinasamba mo. Galing sa Kanya yung Espiritu Santo Isinusugo niya lang Biro mo, parang si Eva. Saan ba galing si Eva? Basahin natin ang Henesis. Nang ibigay kay Adan, ano ang sabi ng Biblia?
2:21 ng Henesis. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Saan galing si Eva? Di ba kay Adan? Sabi ni Adan, buto ito ng aking buto. Laman ito ng aking laman. Kaya pag yung babae at lalaki nagsama, ano ang sabi ngayon ni Kristo? Mateo 19, ganito ating mababasa sa 5. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Dahil galing si Eva kay Adan, nung magsama sila, hindi na dalawa, isang laman lang. Talagang may isang laman Originally, nandun si Eva sa tadyang ni Adan si Kristo, nasa sinapupunan ng Diyos. Hindi naman siya galing kay Maria Ang nanggaling kay Maria, yung katawan tao. Pero siya, nasa sinapupunan ng Diyos. Ipinanganak siya ng Diyos. Kailan ba siya ipinanganak? Basahin nga natin ng 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Bago pa pala magkaroon ng mundo magkasama na sila ng Ama Nagtamo na siya ng kaluwalhatian kasi bago pa nagkaroon ng mundo, bago pa nagkaroon ng sanlibutan, nagtamo na siya ng kaluwalhatian sa Ama. Ipinanganak na siya at ginawa na siyang kanyang anak. Sabi ng Diyos, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking naging anak ngayon. Kailan? Bago ang sanlibutan ay naging gayon. Kailan ba ika nag-umpisa si Kristo? Sa tiyan ika ni Maria. Paanong nagtamo ng kaluwalhatian bago ang sanlibutan ay naging gayon nung palang pinanganak ni Maria saka nagkaroon ng Kristo? Maling pagkaunawa. Ang pagkaunawa ng mga apostol, Juan 1:1, ganito nakasulat. Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ayan, nang pasimula, ang verbo sumasa Diyos, ang verbo ay Diyos. Tuloy natin. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kung si Kristo umira lang nung panganak ni Maria, malaking katangahan. Bakit? Lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Kung wala siya, alinman sa lahat ng ginawa, hindi magagawa. Kaya si Kristo ay nag-i-exist na bago pa gumawa ang Diyos ng anumang kanyang ginagawa. Siya ay nauna in existence sa lahat ng ginawa. Dahil naipanganak na siya ng Ama mula sa sinapupunan niya. At yan naman ay pinapatunayan na ng Panginoon Kristo Nung nandito siya sa lupa. Sinasabi niya, totoo, hindi siya galing dito sa lupa. Ako hindi taga-lupa, sabi niya. Basahin natin ang salita mismo ng ating Panginoong Kristo. At ang salita rin mismo ni Juan. Merong sinasabi si Juan sa 3:31 ng Juan. Ang nanggagaling sa itaas ay sumasa ibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga. At ang ukol sa lupa ang sinasalita niya. Ang nanggagaling sa langit ay sumasa ibabaw ng lahat. Ang nanggagaling sa langit ay sumasa ibabaw ng lahat, ang sabi ni Juan. Sino ba yung nanggaling sa langit? Basahin natin sa Juan pa rin, 6:38. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ayun, bumaba ako mula sa langit. Paano mo sasabihin yan galing kay Maria? Bumaba ako mula sa langit.
Hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi yung kalooban ang nagsugo sa akin. Saan siya nag-umpisa, nag-originate? Bumaba ako galing sa langit. Bakit? Kasi ipinanganak siya ng Ama, galing siya sa sinapupunan ng Ama. Pagbaba niya ngayon dito sa lupa, ano nangyari? Basahin natin ang Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayun, napakaliwanag. Pagpasok niya sa sanlibutan, bakit siya pumasok sa sanlibutan? Hindi siya man siya nag-umpisa rito eh. Galing siya sa langit, sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak siya. Ngayon, pagpasok niya sa sanlibutan, sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan sa akin ay inihanda mo. Ayun. Dito pala sa lupa, meron ng katawang nakahanda sa kanya, inihanda na ng Ama. Yun nga yung ipinanganak ni Maria, na ipinaglihi ni Maria, na tinuli, binalot ng lampin, etc. Ngayon, kung birahan yan, meron man naman ikang Diyos na tinutuli, meron ba ikang Diyos na binabalot sa lampin, meron ba Diyos na nagugutom, meron ba Diyos na namamatay? Nagkatawang tao nga pinaghanda ng isang katawang tao. Kung tao yun, ipapanganak yun. Di ba? At yun tinuli rin kasi sa mga Hudyo talagang tinutuli pag 8 araw na. Pagka hindi tutuliin si Kristo, tutukso yung supot yun dahil ang mga Israelita talagang lahat ng lalaki tinutuli. Tipan ng Diyos yung kay Abraham Lahat ng lalaki pagkapanganak sa 8 araw ay tutuliin mo, sabi ng Diyos kay Abraham. Ito ang tanda ng aking tipan sa iyo. Ang sabi ng Diyos kay Abraham. Si Kristo'y lahi ni Abraham. Kaya dumaan siya sa pagtutuli yung kanyang katawang laman. Nagkatawang tao siya, hindi siya tao. Basahin natin ang 1:14 ng Juan. At nagkatawang tao ang Verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Maliwanag na maliwanag ang Biblia. Umpisa natin. Nasa sinapupunan ng Ama. Ipinanganak ng Ama. Wala pang mundo nun. Magkasama na sila. Nung pasimulan, magkasama na sila ng Ama. Nung gagawin na yun lahat ng bagay, nag-i-exist na siya bilang separate individual sa Ama. Dahil inilabas na siya ng Ama, pinanganak na siya ng Ama, tinawag na siyang anak. Kaya nung naggagawa sila, dalawa silang magkasama. Nung gagawin ng tao, sabi niya, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan. Ang kausap ng Diyos doon, mga anghel. Bakit? Kaya mo bang patunayan kalarawan ng Diyos yung mga anghel? Sa Biblia, ang kalarawan ng Diyos si Kristo. 1:3 ng Hebreo. Palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Si Kristo ang anak, siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian, tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Kaya yung kalarawan ng Diyos, si Kristo, yung anak niya, natural naman yun Miski nga sa literal ang kahawig mo, anak mo. Spiritual man, totoo yun. Na ang kalarawan ng Ama, yung kanyang anak. Ngayon, yung anak niya na kanyang kalarawan ng kausap niya, lalangin natin ng tao. Si Kristo ang anak, siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian, tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Kaya yung kalarawan ng Diyos, si Kristo, yung anak niya, natural naman yun Miski nga sa literal ang kahawig mo, anak mo. Spiritual man, totoo yun. Na ang kalarawan ng Ama, yung kanyang anak. Ngayon, yung anak niya na kanyang kalarawan ng kausap niya, lalangin natin ng tao. Ang mga kerubin daw ang kanatin at kaatin nang sabihin ng Diyos na lalangin natin ang tao. Wala naman posibleng kausap ang Diyos doon, kundi yung anak Dahil sila lang naman ang magkasama nung pasimula Bago pa lumalang, silang dalawa lang ang magkasama. Pati anghel, nilalang naman nung hindi pa nilalalang ang anghel, sino kakausapin ng Diyos?
Hindi pwedeng yung anghel ang kausap o yung kerubin. Mali yun. Mga kababayan, alam nyo si Kristo po bahagi ng Ama. Galing sa sinapupunan ng Ama. Kaya ang sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Kaya pag sinamba mo si Kristo, sinasamba mo ang Ama. Ang tinutukoy na wag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, yung mga nililok at nilalang na larawan, dapat kinukuha natin pati konteksto, kapatid. Basahin natin ang 5:7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapopoot sa akin. Yun ang tinutukoy na wag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ako lang ang kikilalanin mong Diyos. Alin ibig sabihin? Huwag kang gagawa ng ibang Diyos. Ng mga larawang inanyuan, bato, kahoy, tanso, kahoy, mga larawang inanyuan, huwag kang gagawa niyan. Huwag kang luluhod sa kanila. Yun ang sinasabi ng Diyos. Pero pagka siya ang nag-utos sa'yo na luhuran mo si Kristo, pagsamba mo pa rin sa Kanya yun dahil siya may utos Sambahin mo si Kristo Kaya yung mga anghel, nung sabihan sila, sambahin niyo yung aking anak, pagsamba ba sa Diyos-Diyusan yun? Hindi. Kaya mismong Diyos ang nagsabing sambahin yung anak niya Kaya pag sinamba natin si Kristo at itinuring natin siyang Diyos, hindi tayo lumalabag sa sinabi ng Ama. Kasi ang konteksto nung sinabi ng Ama na siya lang ang Diyos, pinapaiwas ka sa mga Diyos-Diyusan na ginawa ng kamay ng tao, kagaya ni Baal, kagaya ng mga Diyos-Diyusan ng mga Sidonyo, si Astaroth, at kung sino-sino pa na mga dinidiyos ng mga Israelita nung sila'y nasa Ehipto. Sana naunawaan mo, kapatid. Salamat sa iyo. Salamat po sa Diyos sa sagot po. Salamat po, salamat sa Diyos. At lipat naman po tayo sa Malvar, Batangas, kung saan nandun ngayon ang ating ADD Mobile Coordinating Center. Kasama po si kapatid na Danny Navales. Go ahead, Malvar, Batangas, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Mula po dito sa bayan ng Malvar, Batangas. Ang magtatanong naman po ay isa nating panauhin. Si kapatid na Artemio de la Peña Sr., isang 68 years old, ng Tanawan Bible Church. Ito po ang ating kapatid na magtatanong. Sige po kapatid, nandiyan na po si Brother Eli at si Brother Daniel. Ang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Brother Eli. Salamat katalo sa pagtitipong ito. Meron lang akong isang katanungan dito sa pananampalataya. Dahil may nadaanan ako sa Santiago 2:19. Ang demonyo may nananampalataya. Anong uring pananampalataya ang makakapagligtas? Yun lamang. Basahin po natin ang Santiago, Kapitulo 2, at umpisahan natin sa versikulo 17. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako, sa pamamagitan ng aking mga gawa, ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Datapwat, ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa
dahil sa kaniyang inihain si Isaac na kaniyang anak sa ibabaw ng dambana, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Ayun. Ang dalawang klase po ang pananampalataya, kapatid. Isang pananampalatayang gumagawa gaya nung pananampalataya ni Abraham. At isa pong pananampalatayang sinasabi lang pero walang kasamang gawa. Gaya rin naman nung mga demonyo. Ang mga demonyo sumasampalataya rin na may Diyos eh. Hindi sila pwedeng hindi sumampalataya, nakikita nila ang Diyos eh. Kasi espiritu sila, nakikita nila yung kapwa nila espiritu. Pero bagaman nananampalataya, sumasampalataya silang may Diyos, hindi naman nila ginagawa yung kalooban ng Diyos. Ang ginagawa nila yung mga kasamaan. Kaya ang sabi ni Santiago, yung pananampalatayang walang gawa, patay yun. Gaya ng pananampalataya ng mga demonyo, patay. Sumasampalataya man silang may Diyos, di naman sila sumusunod sa pinagagawa ng Diyos. Kaya ang sabi ni Santiago, nakikita mo, ang pananampalataya ay gumagawa kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Ang sakdal na pananampalataya po, kapatid, na Artemio, yung pananampalatayang may kalakip na paggawa. Alin ang gagawin? Alin ang gagawin? Basahin natin ang Roma 3:27. Kaya nga, saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Ang sabi sa mga Israelita nung araw kasi nagmamapuri sila eh. Pag nakagawa sila ng kautusan, nagmamapuri. Sabi ni San Pablo, saan nandun ang pagmamapuri? Inihiwalay na ito. Sa pamamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Yun po palang pananampalataya, may kautusan din. Yung kautusan ni Moises, tinatawag yung kautusan ng gawa. At walang pananampalatayang involved doon. Kasi pag sinabing huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw, pag nahuli kang magnakaw, papatayin ka eh. Kaya yung mga Israelita, kahit hindi sila sumasampalataya, sumusunod sila. Hindi sila nagnanakaw, hindi sila pumapatay para wag silang mamatay. Babatuhin kasi sila pag nahuli sila eh. Kaya kahit walang pananampalataya, ginagawa nila yung kautusan ni Moises. Pero pagdating sa bagong tipan, sa kautusan ni Kristo, ang sabi, sa pamamagitan ng anong kautusan na ihiwalay ang pagmamapuri. Sa pamamagitan ng kautusan ng mga gawa, yung kay Moises, hindi. Kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Meron din po palang kautusan ng pananampalataya at yun ang ating gagawin. Yung kautusan ni Kristo sa isdos ng Galacia. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Ang kautusan po ni Kristo ay kautusan ng pananampalataya. Kaya hindi ka susunod lang basta, kailangan sumunod ka sa utos ni Kristo na may kasamang pananampalataya. Kung wala kasing pananampalataya, walang kwenta. Hindi makakalugod sa Diyos ang sabi sa bagong tipan. Basahin natin ang Hebreo 11:6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ayon, kung walang pananampalataya, hindi makakalugod sa Diyos. Kailangan kasi ang lumalapit sa Diyos, sumasampalataya na may Diyos at siya ang nagbibigay ng ganti sa ating mga ginagawa. Kaya ang panahon po ni Kristo ay panahon ng pananampalataya na may kalakip na kautusan ni Kristo. 3:24 ng Galacia.
Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo sa atin upang ihatid tayo kay Kristo. Kita nyo rito, kapatid, nagsasalita si Pablo sa mga taga-Galacia. Ang tinutukoy niya yung kautusan ni Moises bago dumating si Kristo, kasi ang umiiral kautusan ni Moises. Ano pat yung kautusan na yon, ang sabi ni Pablo, naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Tuloy natin, kapatid na Daniel. Datapwat ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Nang dumating na ang pananampalataya kay Kristo, wala na tayo dun sa tagapagturo, dun sa kautusan ni Moises. Kaya sa panahong Kristiyano, ang kautusan ni Moises, hindi na po yun ang dapat nating sundin. 13:39 ng gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayun, yung kautusan ni Moises na umiral bago dumating si Kristo, pagdating ni Kristo, hindi na tayo aariing ganap dun sa kautusan ni Moises. Ang kailangan, sumampalataya tayo kay Kristo, at pag sumasampalataya po tayo kay Kristo, ang susundin natin yung mga kautusan na ni Kristo. Kaya nga po meron ng bagong tipan, at yung dati ay ang matandang tipan. Dahil dito, kapatid na Artemio, ang pananampalatayang makapagliligtas ay yung pananampalataya kay Kristo, na yung pananampalataya kay Kristo ay may kalakip na kautusan ni Kristo. Yung kautusan ni Kristo, nakalakip ng pananampalataya, yun ang ating gagawin na ilalakip sa ating pananampalataya. Kasi kung ang pananampalataya po'y walang gawang kalakip, ang pananampalatayang yan ay para lang pananampalataya ng demonyo. Naniniwala silang may Diyos, ayaw naman nilang gawain yung kalooban ng Diyos. Sana po naintindihan nyo, kapatid na Artemio. Salamat po at naliwanagan ko ng mabuti. Iyo pala, idediretso lang ang basa, hindi ipipirmilando sa talata. Salamat po. Salamat po. Kasiyahan nawa kayo ng Panginoon. Sige po, kapatid na Artemio. Lipat naman po tayo ng Tarlac Provincial Jail sa Tarlac City. Nandun si kapatid na Rudy Alamares. Tarlac, come in please. Opo, kapatid na Daniel, maraming salamat sa Diyos sa pagkakataong bigay sa atin. Una po sa lahat, nagpapasalamat tayo sa pamunuan ng Tarlac Provincial Jail na nagbigay sa atin mabuting pagkakataong makapagsagawa ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Brother Eli, dalawa po ang magtatanong dito. Unahin po natin si Linang Remedios Bertrand, 65 years old. Ito po ang tanong ko. Halimbawa po, nagdasal ako at iningi ko ng kapatawaran ng mga naging kasalanan ko. Ngayon, sa kinumagahan na pagkagising, ay nakagawa ka ulit ng kasalanan na hindi mo sadya. Ngayon, sa kasalanan na yun, at may nangyari sa iyo na sa paglabas mo, hindi mo inasahan na ikaw ay nadisgrasya at binawian ng buhay. Ang tanong ko po ay ito. Saan po mapupunta ang kaluluwa? Dahil po, sa pagka nakagawa ulit ako ng kasalanan. Nagdasal nga po sa kinagabihan, pero ay sa kinamagahan, pero nagagawa po ulit ako ng kasalanan, halimbawa. At may nangyari sa akin, halimbawa na disgrasya ako at wala ang buhay ko. Saan po mapupunta ang kaluluwa? Ito pong tanong ko. Marami pong salamat, Brother Eli. Salamat din sa iyo, kapatid na Remedios, at sa lahat ng mga nariyan sa ating provincial jail sa Tarlac. Alam nyo, gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na kasama kayo sa pinarituhan ni Kristo. Kaya kami po ay nagpupunta sa mga bilangguan kasi naniniwala kami hindi naman lahat ng nakabilanggo ay masasamang tao. Meron na baliktad lang ang pangyayari. Kaya maimpluwensya lang yung mga kalaban mo, kaya ka nabilanggo.
Meron naman kaya nabilanggo, nahuli na gumagawa ng masama. Hindi naman na ibig sabihin ang mga bilanggo ay wala ng pag-asa sa buhay, mga kapatid. Basahin natin yung 4:18 ng Lucas, kapatid na Daniel. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Tanyo, kapatid, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, sinugo ang wika ako upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. Sa ibang salin nakalagay diyan mga bilanggo no? Upang itanyag sa mga bilanggo ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang ipangaral, bigyan ng kalayaan ang mga nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Kasama po sa mga taong nabibilanggo ang tungkuling magligtas ng ating Panginoong Hesus. Basahin natin ang 8:32 ng Juan. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kung kayo man ay nasa likod ng rehas na bakal, kung tawagin natin, ang katotohanan ay pwedeng magpalaya sa inyo. Magpalaya in the sense na kahit nakakulong ka sa kulungan ng tao, nakalaya ka naman sa kulungan ng kasalanan ni Satanas, mga kababayan. Kaya ko to sinasabi para gusto ko kasing sagutin yung tanong ni kapatid na Remedios, na yung kanyang sinasabing nagdadasal siya, humihingi siya ng kapatawaran sa kasalanan na kanyang nagawa, maganda po yun, kapatid. Napakaganda nun para sa isang tao na kumikilala sa kanyang mga pagkakamali sa buhay. 1:7 ng unang Juan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sasabihin ng sino man, wala siyang kasalanan, ang sabi ni San Juan, dinadaya natin ang ating sarili, ang katotohanan ay wala sa atin. Ang totoo, mga kapatid, meron nga hindi nakakulong, mas masasama pa sa nakakulong Merong mga nakakalaya, pero mas masasama pa dun sa nakakulong. Kasi yung nakulong, mahirap lang Walang abogado, walang pambayad, walang pampiyansa, kaya nakulong. Meron, mas masasama ang pinaggagawa. Yung mga dispalkador ng pera ng bayan, nakakalaya kasi may pera, may impluensya. Kaya hindi totoo na yung taong nasa bilangguan masama ng talaga. At lahat naman ng tao nagkakasala. Pag sinabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya lang natin ang sarili natin. Ang katotohanan ay wala sa atin. Ang sabi ni Juan, pero kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya may pagkakataon po kayong lahat, mga kapatid. Ngayon yung sinasabi ni kapatid na Remedios, na halimbawa, humingi siya ng patawad, tapos pagkagising niya, nakagawa uli siya ng kasalanan, di naman niya sinasadya. Kung madisgrasya siya, di siya nakahingi ng tawad, papatawarin ba siya ng Diyos? Alam mo po, kapatid na Remedios, ganito, ang tao, dalawang klase ng kasalanan ang nagagawa. Yung sinasadya at saka yung hindi sinasadya.
Ngayon, kung hindi mo naman sinasadya, at saka hindi mo naman alam ang batas, gaya nyo, maaaring hindi nyo alam ang batas ng Diyos, magkasalaman, may pinapatawad ng Diyos yan kung hindi mo alam. Kung hindi mo sinasadya, hindi mo alam, pinapatawad yun. 1:13 ng unang Timoteo. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Ayo, si Pablo nung una bago siya naging apostol, naging mang-uusigi ka ako, mang-aalipusta at mamumusong pa. Nagsasalita pa siya ng masama laban sa Panginoon. Mamumusong siya. Pero kinahabagan ang wika ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Kaya kung yung ating nagagawa, bunga ng kamangmangan, di mo naman talaga alam, di mo naman sinasadya, napapatawad po yun. Huwag kang mag-alala, kapatid. Pero nag-aanyaya ako sa inyong lahat dyan sa Tarlac Provincial Jail para magkaroon kayo ng pag-aaral ng doktrina ni Kristo. Malaking bagay po ito, mga kapatid, na maunawaan natin, lalo na kayong mga nandyan sa kulungan, para makalaya kayo sa pagkakakulong sa kasalanan. May pangako po ang Diyos. Papalayain niya ang tao sa pamamagitan ng katotohanan. At pagka nakalaya na kayo, makakapagpasalamat kayo sa Diyos. Makikita niyo kung gaano siya kabuti. 142:7 ng awit. Ilabas mo ang aking kaluluwa sa bilangguan, upang ako'y makapagpasalamat sa iyong pangalan. Ayun, sabi ni David, ilabas mo ang kaluluwa ko sa bilangguan upang makapagpasalamat ako sa iyong pangalan. Pagka kayo po ay nakakilala ng katotohanan ng Diyos, yung aral ni Kristo, kahit na kayo nakakulong, makakaramdam kayo ng paglaya at napakaginhawang pakiramdam nun. Yun po ang anyaya ko sa inyo. Maraming salamat, kapatid na Remedios. At meron pa ba tayong isang magtatanong yan? Opo, kapatid na Eli, si Brad Frank Oronce. Magandang gabi, Brother Eli. May nabasa po kasi ako sa Biblia, yung bago panimula ay kadiliman at nilikha na po ang langit at lupa. Ang akin pong katanungan, bago po nilikha ang langit at lupa, ano po muna ang unang-unang ginawa ng ating lumikha? Yun lang po. Alam mo, kapatid, ang Panginoong makapangyarihan sa lahat, kung sasagutin kita sa malalim na pondo ng Biblia, itong ating langit at lupang nakikita, hindi naman talaga yan ang unang-unang nilikha ng Diyos eh. Maaari magulat ka pagka sinabi ko sa iyong ganon. Kasi ang sabi ni Moises, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yun ang sabi ni Moises. Ang pagkaunawa ng mga tao dyan, para bang nag-umpisa ang Diyos na lumikha, ang langit at lupa ang kanyang nilikha. No? Itong ating nakikita langit at itong nakikita nating lupa. Pero kung lalaliman mo ang pangunawa sa Biblia, bago pa nagkaroon ng langit at lupa natin, meron nang nilikha ang Diyos. Bago pa yung ating langit at lupang nakikita, meron nang nilikha ang Diyos. Basahin natin ang 8:22 ng Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Meron siyang mga gawa ng una ang tawag. Unang gawa ng Diyos. Unang gawa. Basahin natin ngayon ang 31, kapatid na Daniel. Na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ang sabi ng karunungan, ang Diyos ang wika nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Alam mo, meron tahanan ng Diyos eh. Ang tawag lupa, earth. Kaya lang ang tawag, His earth. His earth, not our earth.
Basahin natin ang 8:31. Sa English, nakapareho nung nasa Hebrew scriptures. Rejoicing in the habitable part of his earth, and my delights were with the sons of men. God is rejoicing in the habitable part of His earth. Meron siyang sariling tahanan, meron siyang sariling mundo, His earth. Yun ang una niyang ginawa. Ikaw man ang Diyos, igagawa mo muna yung sarili mo bago ka gumawa para sa tao. Ito kasing earth natin, para sa atin ito eh. Para sa tao ito. Pero bago niya ginawa itong para sa tao, meron siyang His earth. Doon siya nakatahan. At pinatunayan ito ni Kristo doon sa 14:1 ng Juan. Huwag magbulumihana ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Maliwanag na maliwanag yan, kapatid na Frank, ano? Sabi ng Panginoong Hesukristo, sa bahay ng aking ama, doon sa tinatahanan ng ama, maraming tahanan doon. Ipaghahanda ko nga kayo ng paglagyan ko doon sa inyo sabi niya. Ibig sabihin, kinukumpirma ni Kristo na merong tahanan ang ama. Meron siyang lugar kung saan siya naghahari. At yon, nauna pang ginawa ng Diyos yung kesa dito sa ating lupa at kesa dito sa langit na nakikita natin. Nauna na yon. 25:34 ng Mateo. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nangasa kaniyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Pero ng kahariang nakahanda, buhat pa nung itatag ang sanlibutan, wala pa ang sanlibutan, may nakahanda ng kaharian. Doon nga nakatira ang ama. Kaya kung tatanong mo sa akin, sa isang malalim na kahulugan, hindi naman ang unang ginawa ng Diyos ang langit at saka ang lupa na nakikita natin. Ang totoo, kapatid, kung mapapansin mo yung Henesis, ang nakalagay dyan langit. Kasi ang sabi ni Pablo, meron 3 langit 12:4 ng 2 Korinto. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan ay 1 ko, o maging sa labas ng katawan ay 1 ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Nababasa natin sa Biblia, may 3 langit. Pero bago pa itong lupa natin, meron ng tinatahanang lupa ang Diyos. Ang tawag His earth. He is rejoicing in the habitable part of His earth. Kanyang lupa. Sa kapampangan ng pagkasabi ron, matutulaking kayang pitutuknangan alabwag. Sa Ilocano ang pagkasabi ron, siraragsakak iti pagnaedan adagana. Dagana. Adagana. His earth. His world. Ikaw man kasi ang Diyos, uunahin mo yun sa'yo bago yung sa iba. Kaya meron siyang tinatawag sa Bible na mga pangunang gawa, yung kanyang unang gawa, sabi ng karunungan sa 8:22, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, yung pasimula ng lakad niya, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Meron tinatawag sa Biblia, mga gawa ng una. Sa Bibliang Griego tama yung nasa English before His works of old. The Lord possessed me in the beginning of His way before His works of old. Meron na siyang mga unang ginawa pa bago niya ginawa ang langit at lupa na sinasabi ni Moises sa Henesis. Kaya kung ang tanong mo sa akin, ano ba unang ginawa ng Diyos? Ang sagot ng Biblia riyan. Ang ginawa ng Diyos, yung tahanan niya, yung kanyang kaharian. Bago siya gumawa ng mundo o ng sanlibutan. Nainawaan mo, kapatid na Frank? Brother. Salamat. Salamat po. Salamat sa inyo.
Salamat po sa Diyos at salamat sa inyo dyan sa Tarlac City Jail. And with that, ay muli po ay pansamantala tayong magpapaalam sa atin pong mga panauhin. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Salamat sa Diyos sa isa pang pagkakataon na tayo po'y magkadaupang palad. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa Himpapawid at ganoon din naman sa pamamagitan po ng ating live streams at sa buong mundo. Maraming salamat pong muli, kapatid na Eli. Mga kababayan, hangad po namin ang kaligtasan ng lahat ng ating mga kababayang nakikinig ng salita ng Diyos.